Tungkol po ito kay Bartimeo, isa pong taong bulag at sa kanya pong pagnanais na makakitang muli ay inabangan niya ang pagdating ng Panginoon doon sa kanilang lugar. Ayan. At dumating ang pagkakataon na yung inaabangan ni Bartimeo ay dumating at nagpunta nga ang Panginoon doon sa lugar kung nasaan po siya, sa Jericho. At nung marinig niya ang mga tao na nagkakagulo, na dumating nga ang Panginoon, meron siyang ginawa na nakapagbabago ng kanyang buhay. Ayan. Alam niyo po, at some point, nakaka-bless po ang isang taong bulag. Ayan. Sino po ba dito gustong mabulag? Wala, di ba? Pero ako po, napansin ko, ang isang taong bulag, minsan mukha silang hindi bulag. Kasi maaaring wala silang paningin, pero yung ibang mga pakiramdam nila ay sumuporta doon sa kakulangan nila na makakita. Di po ba? Si Bartimeo, malakas ang kanyang pandinig. At si Bartimeo, tinumbasan niya ng lakas ng boses yung kakulangan niya na makakita para matawag ang Panginoon. Sabi po sa isang verse sa Bible na nakita ko po, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Ang pinabanggit po dito na Diyos na kasamaan ay si Satanas, ang ating pong kalaban. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalawalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meron pong epekto ang pagkabulag sa isang tao. Blindness makes us unable to acknowledge and understand the gospel of Jesus Christ. Ibig po sabihin, maaaring tayo po ay nakakakita ng mga bagay-bagay, ngunit nananatili pong bulag ang ating pong paningin sa mabuting balita ng Panginoong Yesus. Ibig po sabihin, titanungin mo nga yung katabi mo, bulag ka ba? Siyempre, sagutin mo, tinatanong ka eh. Pero pag tinanong mo siya, di ba hindi siya bulag? Pag tinanong mo siya, ano yung gospel of Jesus Christ? Tanungin mo, sige, ano ba yung mabuting balita? Sumagot ba siya sa'yo yung tinanong mo? Wala, no? So, totoo, yung sinasabi sa 2 Corinthians, wow, may patubay. Thank you. Bigay niya, no? Thank you. Yan. Kita ko yan. Yan. Totoo yung sinasabi sa verse na 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tayo po ay nakakakita. Ngunit hindi natin nakikita at nauunawaan ang mabuting balita ng Panginoon. Maaaring nakakarinig tayo ng Word of God every Sunday, at nasa-sense natin na mabuting balita yon, pero pag nanghingi ng pagkakataon ng sitwasyon na may nagtanong sa'yo kung ano yung mabuting balita, hindi mo kayang explain, pero kaya mo siyang maramdaman. Diba? Ngayon, mahirap na nakabase po ang ating pagpapaliwanag ng mabuting balita sa pakiramdam, sapagkat ang puso po natin ay hindi maasahan. Pabago-bago yan ng feelings. Diba? Madaling magbago ang ating puso, lalo na sa pakiramdam. Pero kung tayo po ay merong kakayahan at pangunawa sa isang bagay, hindi man natin nararamdaman yun, kaya po nating ipaliwanag. Hindi po ba? Kung tayo ay merong sapat na impormasyon tungkol sa isang bagay, kahit may sakit ka, pero pag tinanong ka tungkol doon, kaya mo siyang i-explain. Amen? Sino nakakaranas ng gano'n sa school? Yung may sakit ka, pumasok ka, tapos nasagutan mo yung exam, pasado ka,
Wow, sana all pasado. Nakakaranas ba ng ganon? Wala pa. Ako naranasan ko yun dati, may sakit ako. Sabi ng teacher namin, may exam today, mag-review kayo. Kinabukasan, bago mag alas 7 ng umaga, masama pakiramdam ko. So ayokong pumasok. Pero wala akong choice, kasi exam. At ang exam, alam nyo naman, pag hindi ka nagkuha ng exam, mababa grades mo. Diba? So, hindi naman tinatanong kung anong kondisyon ng katawan mo eh. Basta ang kondisyon, masagutan mo yung exam para may grades ka. Ganon din sa trabaho. Sino po ba dito yung mga empleyado? Diba tayo pumapasok tayo kahit masama pakiramdam natin? Pero wala tayong choice na kahit masama yung pakiramdam natin, kailangan natin mag-perform. Kailangan nating magawa yung task natin kasi umaasa ang company sa atin. Ibig sabihin, meron tayong kakayahan na gawin ang isang bagay kung tayo ay merong sapat na kaalaman, hindi lang tayo nagbabase sa pakiramdam natin. Ganito din pala sa Word of God. Ibig sabihin, ilang beses ka mang umupo dyan, every Sunday present ka, pero kapag nakakapakinig ka ng Word of God at ang ginagamit mo lang ay yung feelings mo, pag dumating yung time na may nagtanong sa'yo kung ano yung Word of God, wala kang maisasagot. Bakit? Kasi hindi mo kayang i-explain yung nararamdaman mo. Walang masama na magkaroon ng pakiramdam na maganda, lalo-lalo na pagkadating sa salita ng Diyos. Pero para maging epektibo po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, hindi sapat ang pakiramdam. Meron din dapat tayong pangunawa. Sabihin mo sa katabi mo, nauunawaan mo ba siya? Gets ba? Goods ba tayo dyan? Okay. Balik tayo kay Bartimeo. Ano? May 3 bagay po tayo na matututunan kay Bartimeo ngayong umaga. Na kung paano siya'y naging bulag, binalik sa kanya, alam na natin yung kwento eh, na maraming pinagaling ang Panginoon. Pero hindi lang binalik ng Diyos yung paningin ni Bartimeo. May nangyari kay Bartimeo na talagang nakapagpabago ng kanyang buhay at nagsimula iyon sa pagbalik ng kanyang paningin. 3 bagay po ang nais kong i-share sa inyong ngayong umaga. Na sana po, pagka na-gets ninyo ito, hindi lang dahil may naramdaman kayong maganda, kundi babaunin niyo po ito hanggang sa paglabas ninyo dito sa lugar na ito. Amen? Amen po ba? Sagot po kayo kasi hahaba po tayo pag wala na hong nakikinig sa akin. Paramdam niyo naman ho sa akin na nandyan kayo. Nandyan po ba tayo? Ayun, maraming salamat po. Sabi diyan, 3 bagay ang nangyayari sa isang taong bulag. Number 1, kapag tayo ay bulag, tayo ay nadidiktahan ng mga tao sa paligid natin. Si Bartimeo, doon sa lugar na kanyang pinipwestuhan, narinig niya na parating ang Panginoon. Nagsisisigaw siya, Panginoon, pagalingin niyo po ako yan. Gusto pong gumaling. Panginoong Yesus, anak ni David. Yan, ganon yung sigaw. Ano yung naging sagot sa kanya ng mga tao sa paligid? Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Diyan ka lang sa tabi. Huwag kang magsasalita. Huwag kang gagalaw. Minsan ganon tayo no, sa buhay. Paano mo malalaman na bulag ka? Pag hindi mo kaya magdesisyon sa sarili mo, umaasa ka sa iba. Na-impluwensyahan ka ng mga tao at sitwasyon sa paligid mo. Isang best na example dito is social media. Sino dito may makakilalang social media influencers? Sila Kokon, yan. Sila Yo. Sila, sino pa ba? Si Boss King, yan. Sino pa ba? Si Zainab ba? Sino dito nakakilala? Mga social media influencers. Taas ang kamay. Ayan, meron, no?
Ilan? Ilan ang kilala nyo? Bilang nga. Ilan sa kamay? Abot ba siya ng 10? Ayan. Higit pa. Dito po. Hello? May kakilala ba kayong social media influencers? No? Alam niyo po, nakakatakot ang social media influencers. Kasi marami sa mga kabataan ngayon ang nagko-consume ng mga content nila. At minsan, yung bagay na hindi nila alam, natututunan nila sa mga taong yon. Sino po dito yung pagka may lumindol, talanta agad, taranta siya? Kaya may sunog, di niya alam kung ano yung gagawin. May sunog yung sinaing. Ayan. Ibig sabihin, hindi tayo kalmado. Hindi natin kaya mag-decide on our own. Bakit? Kasi mas lamang yung influensya sa atin ng labas kaysa sa kung ano yung meron tayong kakayahan na magdesisyon sa sarili natin. Ano po yung punto ko dito sa sinasabi ko ngayon? Kung nais po natin makakita, kailangan bitawan po natin yung mga taong hindi nakakatulong sa atin, lalo-lalo na para makilala ang Diyos. Mananatili kang bulag hanggat hindi mo sila kayang bitawan sa buhay mo. Hanggat hindi mo na ibibigay sa Diyos yung buong pag-asa mo at pagtitiwala, bulag ka pa din. Kahit ilang hallelujah, praise the Lord ang sabihin mo, pero pag lumabas ka sa lugar na ito at ang una mong bubuksan ay ang social media at hahanap ka ng impluensya sa kanila, inspirasyon, motivation, bulag ka pa din. Amen? Sabi nga, kung saan ka madalas naroroon, ang taong nandoon din ang nag-iimpluwensya sa'yo. Paano ba matutong mag-drugs? Tanungin mo nga yung katabi mo, marunong ka ba? Madali lang matuto mag-drugs. Hanapin mo lang yung grupo nila. Sino dito nakaranas na mag-inom? Woo! Di ba may sarap ng spirito nun di ba? Wala akong nagturo sa akin mag-inom. Paano ako natuto? Sumama lang ako sa kanila. Sino dito yung laging malungkot? Kasi wala siyang love life. May sinasabi ba? Wala naman nagturo sa iyo maging malungkot. Pero lagi kasing binubuksan mo yung mga post ng mga malulungkot na single persons. Mahilig kang sa ampalaya. Di ba? Kung saan ka madalas naroroon, yung mga taong nandoon ang impluwensya rin sa'yo. Bakit po marami sa mga kabataan ngayon ang normal sa kanila magmura? Kasi ang madalas nilang napapanood, yung mga social influencers na astig, pero ang ginagamit nilang words, yung mga bagay na wala namang meaning yan, mura lang yan Nababaliwala na yung respeto kasi nandun na tayo nakatingin sa astig. Nagigets niyo ba ito sinasabi ko? Kapag tayo ay bulag, nadidiktahan tayo ng mga tao sa paligid natin. Ito malungkot. Paano kung wala sila? Ikaw na lang mag-isa. Sinong tutulong sa'yo? Ayan. May natututunan po ba kayo? Sagot po kayo. Andiyan pa ba kayo? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, nandito pa ako. Okay. Ang topic pala natin ngayon ay ang title ay Bitawan mo na yan. Nakalimutan kong banggitin. Sabihin mo nga sa katabi mo, bitawan mo na kasi. Sorry, ngayon ko lang na wala sa isip ko. Number 2 na tayo. Kapag tayo ay bulag, tayo ay nananatili sa kasalukuyan nating pagkakakilanlan or identity. Pag wala kang nakikita sa paligid mo, bulag ka, kung ano lang yung naidikta na sa'yo,
yun lang din ang tingin mo sa'yo. Diba? Sa Bible, yung kwento natin, yung nabasa nating story, si Bartimeo ay may suot na balabal o yung coat. Ngayon, dito ko natutunan kung ano po yung ibig sabihin ng coat no nag-aaral pa po ako ng Bible sa Bible School. May meaning pala yung quote na yon. Ay, makinig kayo ha. Matalino ako eh. Alam ko to. Google. Noong panahon pala sa Bible, ang cloak pala, ang quote, ay ibinibigay ng gobyerno. Yun yung way nila para ma-identify ang isang tao. Kung maganda-ganda yung cloak na ibinigay sa'yo, nakakaangat-angat ka sa buhay. Kung ito naman yung ibinigay sa yung coat, trabahador ka. Yan. Kung ganito naman yung ibinigay sa yung coat, nagtitinda ka sa palengke. Pero pag ganito naman yung ibinigay sa yung coat, alam nila, pulubi ka. At ginawa nila yon para madali nilang ma-identify yung mga tao sa lugar na yon. Sa kung ano yung suot nila na balabal. Si Bartimeo, may suot siya na balabal. At yung balabal na yon ay nakapalibot sa kanyang katawan. Kasi bukod sa pagiging bulag, siya rin ay pulubi. Nakandun lang siya sa gilid. Ibig sabihin, pag nandun ka lang sa gilid, ang tanging shelter mo o tuluyan mo, ang tanging bahay ng isang bulag ay yung pambalot niya sa kanyang katawan. Ibig sabihin, hindi lang bulag si Bartimeo, kundi niyakap niya na rin niya yung pagkatao niya na siya ay pulubi lamang. Gets niyo na? Ano yung balabal o coat na suot mo ngayon? Ano yung pag tinanong ka kung sino ka, ano yung isasagot mo? Ay, mahirap lang ako. Ay, wala akong alam. Yan. Mahiyain ako. Wala akong confidence. Walang nagmamahal sa akin. Konti lang ang pera ko. Kuya, pahingin 5 piso. Gugutom ako. Ano yung suot mong balabal na hanggang ngayon, suot-suot mo pa din? Ang isang tao, pag walang damit, ang una niya agad hahanapin, yung protection sa katawan niya. Minsan, sa church natin, nakakaranas tayo ng mga challenges, di ba? Na kung saan, pag nahahamon tayo ng mga pastor natin, parang na-challenge tayo na lumabas sa comfort zone natin. Minsan, pag lalabas ka sa comfort zone mo, ang pakiramdam mo, parang wala kang dala sa katawan mo. Sisigi ka lang para gawin ang para sa Panginoon. Pero pag na-realize mo na wala kang damit, wala kang proteksyon, ang una mo agad hahanapin, pambalot sa katawan mo. Si Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala sa Diyos, ano yung una agad nilang na-realize? Wala silang damit. Wala silang suot. Marami sa atin, nandito ngayon, hindi ka makalabas sa comfort zone mo, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo, kasi ang hinahanap mo agad ay yung coat mo, yung balabal mo. Diba? Hanggang kailan mo isusuot yung bagay na ina-identify sa'yo ng mga tao sa paligid mo? Hanggang kailan mo ibababa yung quality ng pagkatao mo base sa kung ano yung sinabi ng iba sa'yo na wala naman talagang pakialam sa'yo? Ako po, alam niyo po kung ano yung cloth ko? Alam niyo po kung ano yung balabal ko? Self-pity ang balabal ko. May mag-correct lang sa akin ng isa. Hindi mo na ako maaasahang magsalita sa'yo ng matagal na panahon. Kaya isang himala na nasa harapan niyo ako ngayon. Pero isa lang. Kasi ang lagi kong thinking, laging maganda yung ginagawa ko. Na inihanda ko yung utak ko sa magagandang bagay. Pero may isa na makakita ng mali kong nagawa, hindi ko na kayang tanggapin. Kaya may mga times na nagsuserve ako sa Lord, nagpe-pray ako dito, pagbaba ko, may nagsabi, ang haba ng prayer mo. Sakit.
Nag-preach lang ako ng isang beses, napahaba ako. Wala akong pake. Maganda yung sinishare ko eh. Pero may nag-comment lang ng isa, hindi ko pa kilala, nakarating lang sa akin. Sakit. Nasaan na yung balabal ko? Dito na muna ako. Sa tabi. Natatago ng computer na yon, magpipipindot lang ako. Hallelujah, praise the Lord na ako. Hindi nagagamit ng Lord yung buong potential na binigay niya sa akin. Hanggang kailan ka babalutin ng coat na binalot sa'yo ng mga tao sa paligid mo? Kaya anong gagawin mo? Kaya ng ginawa ni Bartimeo, bitawan mo na yan. Tanggalin mo na yan. Kasi may gustong ibigay sa'yo ang Diyos na bagong identity mo. Hindi mo pwedeng matanggap ang bagong identity kung napoproteksyonan ka ng balabal na humaharang sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Madami na ang nagsabing ibang tao kung sino ka. Ito na yung tamang panahon na alamin mo naman kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. Alam natin, mahirap ka. Alam natin, nahihirapan ka sa buhay. Alam natin, malungkot ka. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa'yo? Yan naman dapat ang alamin mo ngayon. Kailangan mong makita ang salita ng Diyos sa buhay mo kaysa yung balabal ang laging hinahanap mo. Sabi mo sa katabi mo, palaban mo na lang yung balabal mo. Hindi, wag mong palabhan. Itapon mo na para mabigyan ka ng bagong identity ng Panginoon. Pangatlo, kapag tayo ay bulag, tayo ay umaasa sa limos at awa ng iba. Ang isa pong pulubi ay, nakakita na ba kayo ng pulubi? Nakakita na ba kayo ng pulubi na malaki ang katawan? Ano ba to? Nanlilimos, kaya naman itong magbuhat. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang pogi? Mukha ba siyang pulubi? Di ba? Bakit pray ka ng pray? Natanong niyo na ba to? Bakit pray ako ng pray pero hindi ko matanggap yung prayer ko? Sino po sa inyo nakapagtanong na ng ganun? Bakit pray ako ng pray pero hindi ko natatanggap yung pinagpe-pray ko? Alam niyo kung bakit? Kasi para kang pulubi. May hawak kang panlimos. Hindi kasya yung blessing ng Lord sa panlimos na hawak mo. Ngayon, meron na ngayong modern day palilimos. Alam niyo ba, narinig niyo na ba yon? Yung modern day na panlilimos? Yung ano, diba pag napulubi ka, nanlilimos ka, ang hawak nila, lata. Diba? Lata. Ngayon, may modern day na po. Modern day ng palilimos. Palimos. Palimos naman, isang like lang. Sana may mag-like. Para masaya na ako ngayong araw. Palimos. Isang like lang sa profile picture ko. Para masaya na ako ngayong araw. Sana may makapansin sa post ko. Palimos. Naka-isang like ka na, kontento ka na, makakatulog ka na. Laman tiyan na yan. Palimos. Hindi lang naman social media, hindi lang naman kabataan ang apektado ng social media eh. Maski mga nanay at tatay din, di ba? Yung mga chismis, yung mga tulpo, di ba? Mga marites, nandun. Yung, hindi ka naman kasali dun sa pinapagalitan ni tulpo, pero kasali ka, involved ka. Tanga-tanga naman kasi to, di ba? May kabit-kabit pa kasi. Yan, tuwan-tuwa ka pa, hindi ka naman kasali. Palimos. Palimos. Uy, palimos. Isa lang. Isang smile lang. Ngiti ka lang. Pero pag wala nag-post sa'yo sa isang araw, wala ka na. Di ba? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Hindi lang pulubi ang nanlilimos ngayon. Tignan mo yung katabi mo. Anong hawak niya? Sorry. Pero di ba? Sa Facebook may nakita ako, ang daming mga tao
Nakayuko sila. Tapos yung leg nila, letter F. Kita niyo yan? Kasi nakaganon sila. Nakaganon. Sino sa inyo, pag may kausap, nakaganon? Ha? Lord, sana mahanap ko yung the one, yung magmamahal sa akin. Nasaan kaya siya dito? Nasa harapan mo na pala. Lord, saan siya dito? Baka nandito. Nasa Instagram ba? Nasa Twitter? Nasa harapan mo na. Hindi, nandito siya eh. Nakadilaw. Mahaba buhok. Lord, nasa na yung kotse ko? Yung magandang kotse, Lord. Bigyan mo ko ng magandang kotse. Yung ganito. Nasaan? Andyan oh. Hindi, nandito yun eh. Yeah. Hanggat mayroon kang panlimos, hindi mo matatanggap yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, mahihirapan tayong makita ang Diyos kung nakatutok lang tayo sa mga gusto nating ibigay niya sa atin. Hiling tayo ng hiling sa Lord, pero meron ka kasing description. Hanggat hindi nami-meet yung description na yon, hindi mo yun makikita na bigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Lord, gusto ko po ng kotse yung kulay puti. Paano kung pula ang binigay ng Lord? Kotse naman yun ah. Hindi puti talaga eh. Hindi ako mahal ng Lord. Hindi ako blessed. Kasi hindi puting kotse. Andyan yung pulang kotse. Yung susi, nandyan pa. Yan. Sabi din dyan, mahirap tayong makatulong sa iba kung hindi natin binibitawan ang mga bagay na komportable tayo. Komportable na ako sa social media. Bakit ko pa ito bibitawan? Hindi ka makakatulong sa iba. Hindi mo maibibigay yung kamay mo hanggat nandun ka lang sa komportabling lugar na nalilimos ka. Ang paglilingkod po sa Lord, hindi komportable. Amen? Pupunta ka sa iba't ibang lugar. Pupunta ka sa mainit. Walang pagkain. Naranasan ko po yan. Nagpunta kami doon sa silang. Ang taba-taba ako. Ang taba-taba ako. Pawisin pa ako. Ang sikip-sikip ng tulugan ko. Tapos, marami naman pagkain. Pero mainit. Tapos magsishare ka lang ng gospel. Sasaraduhan ka pa ng pinto. Tapos habang nagsasalita ka, nagpe-pray over ka, may lalapit na tao, ginugulo ka. Sino po nakaranas ng ganon? Natatawa ako eh. Akala ko di ko maranasan yung mga bagay. Ang hirap. Pero pag nagdadala ka ng mensahe ng Panginoon, hindi naman ikaw ang natutulungan sila. Sino po dito gustong makatulong? Balang araw, sa pamilya mo, ready ka ba magtrabaho? Mahirap magtrabaho. Sino dito gusto magkabahay? Mahirap magkabahay. Wag na. May hirap na requirement sa mga pagpapala ng Panginoon, lalo-lalo na para sa makakatulong sa ibang tao. And sabi dito, mahirap tayong makatanggap ng biyaya ng Diyos kung kontento na tayo sa limos ng iba. Di ba? Kailangan bitawan mo yung panlimos mo. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Bitawan mo na yung cellphone mo. Pag may kausap ka, bitawan mo. Pag nagpe-pray ka, bitawan mo. Bitawan mo na siya. Toxic siya sa'yo. Yeah? Bitawan mo na. Kasi hanggat di ka bumibitaw, hindi mo mahahawakan at madadala yung gusto ng Lord na makamit mo. Dito po ako magtatapos. No? Sa Matthew chapter 15, verse 14, sabi niya, hayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag, at kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Bakit po ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayon pong umaga? Tinatanong ko po sarili ko kagabi pa,
Bakit po ito? Bakit po ito yung nalagay? Nung sasabihan ako ni Pastor Ayami na mag-share, ito agad yung pumasok sa si Bartimeo. Well, paborito kong karakter si Bartimeo, pero bakit siya? Na-realize ko, kung bulag ka ngayon, umaasa ka sa isang kinabukasan na bulag. Maaaring meron kang pag-asa ngayon, pero hindi ka ready na makita kung gaano kaganda ang kinabukasan mo kasi bulag ka. Ito pa yung isang mabigat. Pag bulag ka, napupunta sa kinabukasan mo, mga akay ka rin ng mga taong bulag papunta doon. Marami po sa atin dito ang bulag sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Paano ko nasabing bulag? Kasi hindi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon na nangyayari na sa mundo ngayon. Nakapokus lang tayo sa sarili nating success, sa mga gusto nating makamit sa buhay, pero ang Lord inihahanda na niya ang pagdating niya sa mundong ito. Hindi pa natin nakikita. Nakapokus tayo sa salary increase, nakapokus tayo sa masayang relationship, nakapokus tayo sa bahay, sa kotse, material na bagay, pero ang Lord ay malapit nang dumating. Bulag pa rin po tayo. Kailangan nating makita na ito na yung tamang panahon para maghanda ka sa pagdating ng Panginoon. Kasi kung hindi ka handa sa pagdating ng Panginoon, aakayin mo rin yung iba na hindi handa sa pagdating ng Panginoon. At marami ang maiiwan sa lugar na ito na hindi ko alam at hindi ko ma-imagine kung ano yung pwedeng mangyari sa mundong ito na wala na ang presensya ng Panginoon. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? May natututunan ba kayo? Ayos po ba? Ayan. Ayun po, okay na ako. Ito yung good news. Ayan. Pakita mo nga yung unang cross, bro. Yung unang picture. Ano po nakikita ninyo? Cross, di ba? Ang ganda. No? Na may tela. Ang ganda ng scenery, no? May damo. Ano yung susunod na picture? Ano nakikita nyo? Si Jesus. Sugat. Ano pa po? Yun din naman, pareho lang din naman ng picture kanina, hindi po ba? Cross din naman yon. Pero ang difference dito, may nakasampay na tao. Di ba ba? Sabi po sa Hebrews 12 verse 2, hindi ko na ilagay, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Itong nakikita nating krus na ito, hindi maganda sa paningin. Di ba? Pero ang Panginoong Hesus, nakita niya ang krus na pinakamagandang bagay para matupad niya ang misyon sa mundong ito. Alam niya mahirap, alam niya masakit, alam niya hindi niya kakayanin, pero maganda talaga sa paningin niya yung krus. Alam niyo po kung ano yung krus? Yun yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Kung wala ang krus, hindi makikita ang tagapagligtas. Ang tunay na krus ay ikaw, ako, tayong lahat. Pero iba ang nasampay doon, si Jesus Christ. Ito yung nagpalaya kay Bartimeo, na hindi lang siya nakakita, nakapag-decide siya na sundan ng Panginoong Hesus. Hindi ka makakasunod ng walang paningin. Kahit meron kang pandinig, kahit kaya mo magsalita, kung hindi ka nakakita,
hindi mo nakikita ang ginawa ng Panginoon sa krus para sa'yo, hindi ka makakasunod. Pero ito po yung mabuting balita. Hindi tinanggal ng dyablo kay Bartimeo yung kanyang pandinig at yung kakayahan niya magsalita. Ang natanggal lang sa kanya yung paningin. Pero sa pagnanais niya at sa pagtitiwala niya na ang Panginoong Hesus ang solusyon sa kanyang pangangailangan, ginamit niya ang kanyang tinig at ang kanyang pandinig para matawag ang atensyon ng Panginoon. Alam niyo po, nalulungkot ako sa church natin, lalo na sa mga kabataan, ang dami na dito, natahimik na lang sa kanilang kinatatayuan every Sunday. Marami dito, hindi na makasabay ng worship, feelings na lang, dinadama na lang yung band. Marami dito, pag may nagme-mensahe, lalabas, ang daming gagawin. Parang hindi nila ikinatutuwa yung salita ng Panginoon. Pero pag nakita nyo kung gaano kaganda to, hindi mo mapipigilang makinig sa salita ng Panginoon. At gagamitin mo yung boses mo para isigaw sa buong mundo na may pumalit sa akin. Hindi na ako yung nandito. Kahit nakakahiya yung krus, may pumalit sa akin at siya yung ipagmamalaki ko sa lugar na ito. Amen? Ang prayer ko po sa umagang ito, huwag nyo lang sanang makita yung mga pangit sa buhay ninyo. Oo, nandyan na yan. Minsan may mga problema tayo na matagal lumipas. May mga pinagdadaanan tayo na napapabigat talaga ng puso natin. Mabibigat yung mga bagay na yan. Ako rin, meron din po akong pinagdadaanan ngayon. Hindi okay yung health ko ngayon. Hindi okay yung mga challenges ko sa work, sa bahay. Okay naman yung family ko eh. Wala ang problema. Masaya naman ako sa trabaho ko. Pero napapagod ako, nahihirapan ako. Pero para sa akin tong message na to eh. Pinapaalala sa akin ng Panginoon, hindi ka nakatingin sa akin. Hindi tayo nakatingin sa Lord. Nakatingin na lang tayo dun sa mga malilit na bagay. I pray na pag-uwi nyo ng bahay, o kahit ngayon na, kung gusto mong makita talaga ang Panginoon, gamitin mo yung pandinig mo at saka yung boses mo. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Bakit? Kasi hindi na kita nakikita. Nakikita ko na yung mga struggles ko. Nakikita ko na yung problema ko sa school. Nakikita ko na yung maliit kong sahod. Nakikita ko na yung sakit ko. Panginoon, anak ni David. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Bakit? Kasi hindi na kita nakikita. Pero sabi ng Lord, gamitin mo yung pandinig mo. Gamitin mo yung boses mo. Lalapit ako sa'yo para makita mo kung gaano kaganda